SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating topic for today ay pag-uusapan po natin ang SSS Mandatory Provident Fund or MPF and SSS Pension Booster. Guys, bago po kayo mag-comment ng inyong katanungan, panoorin niyo po ng mabuti ang video at tapusin niyo po ang video. Dahil sinisigurado ko po sa inyo, at the end of this video, malalaman nyo or malinawan kayo ano ba ang pinagkaiba ng Mandatory Provident Fund at SSS Pension Booster. Unahin po natin number 1 itong MPF or Mandatory Provident Fund. Itong MPF po, yan po ay rebranded name lang ng WISP or Workers Investment Savings Program. Dati po ang tawag dito ay WISP na ngayon po ay MPF na, Mandatory Provident Fund. Para po ito sa mga employed, self-employed, OFW, and voluntary member na kung saan po meron po silang more than 20,000 sa kanilang monthly salary credit na wala pa pong nakukuhang final claim sa SSS. Kapag eligible po kayo dito guys sa MPF, automatic po yun na kasama na siya doon sa inyong contributions with SSS. Hindi siya separate payment. Kung employed ka po, meron din pong employer share para sa iyong MPF ang iyong company. So nakikita nyo itong sa table ngayon, ito yung SSS contributions table. Ayan, kapag po ang inyong monthly salary credit ay dito na siya nag-exceed sa 20,000 na MSC. So, meron na pong share doon sa MPF or Mandatory Provident Fund. So, sa employee share, ang MPF mo ay 25 pesos. Pagdating kay employer mo, ang share naman ni employer sa iyong MPF ay 50 pesos. Ang inyong MPF contributions ay mamomonitor nyo rin po yan sa inyong SSS online account. Pag login nyo guys sa inyong SSS online account, tapos punta kayo doon sa view contributions. So dito sa gilid makikita nyo yan, di ba? Monthly contributions, SE/VM contributions, Flexi Fund, MPF, Pension Booster. So andito ang MPF. I-click nyo lang yan, makikita nyo dyan or mamomonitor nyo ang inyong mga MPF contributions. Ngayon, kailan naman natin ma-withdraw or paano natin makuha ang ating contribution sa MPF? So itong sa MPF natin guys, ma-withdraw lang natin yan pagdating ng ating retirement or kaya total disability or death. So hindi mo po ito pwedeng i-withdraw anytime. Ma-withdraw mo lang to kapag ito yung mga cases niya. Magre-retire ka na or kaya nagka-total disability pension ka or kaya death. Doon mo lang po ma-withdraw ang iyong MPF. Pagdating po sa retirement or total disability, it's either lump sum or monthly pension. Depende po ito guys kung gaano kalaki ang contributions mo sa iyong MPF. Kapag monthly pension po, meron itong dalawang options. So number 1 na options, monthly pension, i-divide po ito by 60, 180 or 120 or 180. Pangalawang option naman, combination of lump sum. Not to exceed 50% of the TAV or total accumulated account value. And monthly pension divided by 60, 180, 120 or 180. And kapag po yung TAV mo or yung total accumulated account value mo guys ay hindi umabot ng 100,000 pesos, marireceive mo lang po itong MPF mo in lump sum amount. Malinaw po. Ngayon kapag due to death naman, death, namatay yung member, so ang kanyang beneficiary, makukuha itong MPF as lump sum. Okay, so yun po ang MPF. Ngayon proceed tayo number 2 sa SSS Pension Booster. Ito pong SSS Pension Booster, voluntary lang po ito. Pwede pong mag-enroll dito ang kahit sinong SSS member na active pa po without final claim pa ha. Dahil kapag ikaw ay retirement pensioner ka na or total disability pensioner, hindi ka na po makakapag-enroll dito sa pension booster. Para lang po ito sa mga active member pa. Na mapa-employed, self-employed, OFW, or voluntary. Kahit mababa po ang inyong MSC, kahit hindi yan aabot ng mahigit 20,000 pesos na monthly salary credit, pwede kayong mag-enroll dito. Dahil yung MPF, di ba guys,
automatic siya doon sa merong above sa 20,000 na monthly salary credit. So dito naman sa pension booster, kahit hindi ka aabot ng 20,000 monthly salary credit, pwede ka pong mag-join or pwede ka pong mag-enroll sa pension booster. As long as wala ka pang final claim. Magkano ang ating contributions dito sa SSS Pension Booster? Ang minimum na monthly contributions dito ay 500 pesos at wala pong limit sa maximum amount. Gusto mo magbigay dyan or maghulog dyan ng milyones mo sa Pension Booster, okay lang po yun. Wala din pong problema kahit hindi ka monthly makakahulog dito sa Pension Booster mo. Kahit may mga gaps ka, may mga buwan ka na hindi ka makahulog dyan, okay lang po. Alright? Kapag ikaw po ay employed member at gusto mong mag-join sa pension booster, dapat meron ka pong at least 1 na contributions applicable in the last 3 months. Kapag ikaw naman ay self-employed or voluntary or FW na gusto mong mag-enroll sa pension booster, dapat po meron kang contribution sa current mo na applicable month. Ang contributions nyo po sa SSS Pension Booster ay mamomonitor nyo rin yan sa inyong SSS online account. Mag-login ka lang doon, tapos i-view mo yung contributions mo, then makikita mo dyan, ayan, Pension Booster. Andito yung Pension Booster, andito yung MPF. So, i-click mo lang yung gusto mong makita. Ngayon, ito na. Kailan naman natin ma-withdraw or paano natin makuha ang ating contribution sa SSS Pension Booster. Itong Pension Booster guys, halos same lang din siya ng Pag-ibig MP2. Ang maturity period ng Pension Booster ay 5 years. Ngayon, pagdating sa withdrawal, kapag ikaw member ay gusto mo na siyang i-withdraw nang hindi ka pa naka 1 year sa contributions mo with pension booster, wala pong withdrawal sa 1 year. Maliban na lang po for extreme hardship. Ano ba itong extreme hardship na to? Yung super kailangan mo talaga yung pera. Pero hindi ako magbibigay ng example dito guys. Dahil si SSS na ang mag-determine yan. Kung yung pinagdadaanan mo ba ay ground siya para i-withdraw mo yung pension booster mo na wala pa namang 1 taon. Okay? Pero advice ko sa inyo, wag po kayong mag-withdraw guys, no, nang hindi pa matured ang inyong pension booster. Okay? Ngayon, pag nandito, kapag mag-withdraw ka naman, ng 1 year to 2 years ka palang nag-contribute sa pension booster, hindi mo po makukuha ng buo ang inyong earnings, ang percentage ng earnings nyo sa pension booster nyo. Kapag 1 year to 2 years pa lang yan, 60% lang yan. Okay? Kapag 2 to 3 years naman, tas mag-withdraw ka na, 70% lang. Kapag 3 to 4 years, 80% lang. Kapag 4 at less than 5 years, 90% lang. Pero kapag ang iyong pension booster ay umabot na yan ng 5 years or more, 100% nyo na pong makukuha ng buo ang earnings doon sa inyong pension booster. Tandaan nyo po, kapag mag-withdraw kayo from 1 year to 4 years, ang withdrawal nyo, reduce na po ang income nyo doon. No, yung pinagbabanggit ko, nakikita nyo ngayon sa screen guys na mga percentage, yun lang po ang makukuha nyo. So sayang po. Kaya kapag mag-join kayo sa pension booster, make sure na yung goal nyo guys ay aabot sa maturity period. Or kaya yung goal nyo ay hindi nyo siya i-withdraw hanggat hindi pa kayo mag-retire sa SSS. Yung pension booster nyo guys, kahit nag-mature na yan ng 5 years, pag ayaw nyo pang i-withdraw dahil gusto nyo sa pag-retire nyo na, mas better yun. Dahil patuloy yan natutubo ang pera nyo hanggang sa kung kailan nyo yan i-withdraw. Dahil ang goal nitong pension booster na to guys talaga is i-withdraw ng mga pensioner pagdating ng kanilang retirement. Kaya siya tinatawag na pension booster. Kaya kung nagpaplano kayong mag-enroll dito sa pension booster guys, ilagay nyo sa mindset nyo or i-goal nyo na i-withdraw nyo yan pag mag-retire na kayo para kasama yan kapag nag-file na kayo ng retirement claim sa SSS. Grabe, ang laki ng makukuha nyo dyan guys kapag ganun yung gagawin nyo. Pagdating ng retirement claim nyo sa SSS, makukuha nyo to in lump sum payment. Isahang bigayan yan guys.
Okay? Ngayon, naintindihan nyo na or nakikita nyo na ba ang difference ng MPF at SSS Pension Booster? Ito, gagawin natin ng summary yan guys, para lalo nyo pang maintindihan yan. Pagdating sa benefit payment, kung paano natin yan ma-withdraw, ang MPF, ito yung sinasabi ko na sinasama siya kapag nagpa-file ka na ng retirement claim. No? Kung less than 100,000 lang yung contribution mo sa MPF, makukuha mo yan in lump sum. Ngayon, pag more than that, so it's either lump sum or monthly pension. So, depende ito sa laki ng inyong MPF contributions. Ang pension booster naman, lump sum payment, makukuha nyo. Ngayon, sa beneficiaries, pag namatay si member na meron siyang MPF or pension booster, binibigay din po ito sa kanyang beneficiary na nakalagay sa SSS. Pagdating naman sa withdrawal, sa MPF, hindi po allowed mag-withdraw sa MPF ha. Makukuha nyo lang yan pag mag-retire na kayo. Si pension booster naman, wala siyang withdrawal ng less than 1 year. Pero kung talagang gusto nyo i-withdraw due to extreme hardship, ito na yung sinasabi ko na si SSS na makadetermine dyan kung yung reason nyo na ba na yan ay given na kailangan ibigay sa inyo yung contribution yung pension booster na less than 1 year pa lang. Okay? Kapag mag-withdraw naman kayo ng 1 year to 4 years pa lang na contribution sa pension booster, pwede naman siya pero may reduced income. Hindi nyo siya makukuha ng buo. Sayang. Okay? Pero kapag naman umabot na yan ng 5 years or more, yan, 100% nyo na pong makukuha ang tubo din ng pera nyo sa inyong pension booster contributions. So, pwede na kayong mag-withdraw niyan, no lump sum. Pwede nyo rin paabutin niya ng retirement na lang dahil patuloy yan tutubo ang inyong pension booster. Alright, so sa mga gusto pong sumali or mag-enroll sa SSS Pension Booster, meron din po akong separate tutorial video kung paano kayo makapag-enroll niyan. So, i-upload ko rin siya maya-maya din. Within the day, i-upload ko rin po ito. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.